sa ating lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes, 3 linggo ng 40 araw na paghahanda. Magsitayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sa kayong sayong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel, anang sulat.
Mahal na Haring Huram, ang may dala nito'y sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para paggalingin ang kanyang sakit? Baka naman humanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta pa rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Huram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumuwog ka ng 7 beses, at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghugas lang kayo para luminis?" Kaya nung mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit, at tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik, sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya, ang sa aki iyong dulot.
Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos, sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos, upang kamtin ang pagtubos. Papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 3 linggo sa ating 40 araw na paghahanda. At muli sa paalala sa atin na ang panahong ito ay nakasentro sa pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagninilay sa mga nagawa nating mga kamalian, at nawa ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na maitama at maiayos muli ang ating po mga desisyon. Ngayon, bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Bakit ba tayo nagkakaaway-away? Mapa sa organisasyon ng simbahan, sa loob ng tahanan, sa loob ng Kongreso, ng Senado, at maging sa bansa. Ngayon, may mga gera-gera tayong naririnig, bansa laban sa bansa. Bakit ba tayo umaabot sa puntong yan? Sa ating Ebanghelyo, itinuturo sa atin ni Jesus na maganda rin na yung tamang attitude o yung tamang pagkilos kung sakasakali na may mga taong nagpapahayag sa iyo ng hindi pagsang-ayon o kaya nagpapahayag ng pagsalungat. Yung ayaw sa iyo, ayaw ng opinion mo, ayaw tanggapin na minsan kahit maganda,
tama ang iyong sinasabi pero hindi nila ito tatanggapin. At ano yung nagiging reaksyon naman natin? Tayo din naman ay nagiging mas palaban. Ayaw natin din magparaya, ayaw din natin magpatalo. Talagang igigiit natin na manalo tayo sa anumang debate o sa anumang mga proposals. Kaya lalong nagkakasira-sira, lalong talagang hindi titigil. No? Kahit nga minsan sa post lang sa social media, sa Facebook o sa kung saan man, talagang hindi natin makontrol ang ating mga sarili na mag-react at mag-comment back. Eh, alam mo naman, public, no? Minsan, kailangan talaga rin natin mas maging malawak. Kasi alam mong public, magpo-post ka sa public, and then, free sa critic. Tapos, pag meron kang nabasang bashing, magre-react ka. So, anong ine-expect mo? Lahat gusto, lahat matutuwa, lahat a-agree sa sinasabi mo at pinopost mo na bawal magbigay ng negative. So, paano ba? Paano ba kayo mag-react kung sakaling mayroong magpahayag ng pagtanggi at pagkilala sa iyong kakayanan? Ano ba? Mata sa mata, ilong sa ilong. Diba? Kasi ito ay yung karanasan natin, karanasan din ni Kristo, yun nga lang, hindi natin sinusundan yung halimbawa na ginagawa ni Kristo sa mga taong ayaw tumanggap sa Kanya. Biro mo, di ba, no? Sabi dito, halos dalhin siya sa tuktok ng burol para ihulog sa tindi ng galit nila kay Jesus. Dahil hindi nila matanggap yung mga sinasabi ni Jesus at lalong-lalo na hindi nila matanggap kung sino si Jesus. Kaya gusto na nilang ihulog sa burol para mamatay. Pero anong ginawa ni Jesus? Ano ba? Nagpagaling-galing din ba siya? Although, di ba may kapangyarihan siya eh. Di ba? Sa isang salita lang, sa isang kumpas lang, pwedeng mawala lahat ng mga iyon eh. Pwedeng magsilaho o mamatay ang mga iyon, pero hindi niya ginawa. Umalis lang, di ba? Kaya nga sabi dito, ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Deadma. Bakit hindi mo makayang deadmahin yung mga naririnig mo, yung mga sinasabi sa iyo? Bakit hindi mo kayang deadmahin na lang at umalis ka at mag-focus ka sa kung ano ang iyong responsibilidad, sa kung ano ang iyong misyon? Anong gusto mo rin? Ang dami rin kasi natin gustong patunayan, di ba? Gusto nating manalo sa lahat ng pagkakataon. Eh yung katotohanan din na hindi sa lahat ng pagkakataon nga may tatanggap sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon may matutuwa sa iyo. Hindi yan 100%. Kahit gaano ka pa kabait, mayroon dyan 1%, 2%, hindi matutuwa sa iyo. Pero yun nga yung kailangan mo makita, yung reaction mo. Ipipilit mo pa rin hanggang sa lalo kayong nagkakagulo. Lalo kayong hindi nagkakaintindihan. Kaya nga, mahalaga nga, kahit lalo na sa mga leader ng bawat bansa, sa mga leader natin sa ating bansa, ganyan ang nangyayari. Balikan ng balikan, kasi nga, ayaw patalo. Ayaw magpaubaya. Lalong-lalo na, ayaw magpakumbaba. Kaya wala tayong nararating. At hindi tayo nagiging masaya. Kahit anong paganda ang gawin mo, hindi ka gaganda sa kakaisip mo sa mga taong ayaw sa iyo. Papangit ka lang ng papangit. Pero kung dededmahin mo lang,
tuluyang buhay, magsaya ka, hayaan mo sila. Di ba? Hayaan mo sila. Tataas din ang dugo ng mga yan. May stroke din ng mga yan. Di ba? Pero ikaw, minsan parang, di ba? Ang kulit mo rin di ba? Pwede mo ang wag ng patulan, pwede mo ang wag ng pansinin, pero patol ka ng patol, basa ka ng basa. Kaya yung iba sa atin, di ba? Mas tahimik yung buhay ng mga taong konti lang yung oras na iginugugol sa social media. Mas mapayapa ang buhay kaysa yung mayat-maya, tingin ka ng tingin, sino ang nag-comment sa post mo, sino ang nagsabi ng maganda, at sino ang nagsabi ng pangit. At kadalasan, nag-i-stay ka doon sa nagsabi o nag-comment ng hindi maganda. Boss, buwasan yung pag-iinarte, ha? Kasi meron naman talagang solusyon. Meron naman talagang pwedeng gawin. Tulad ng ginawa ni Jesus, Dedma, iwanan mo ang mga yan. Huwag ikaw ang manggalaiti. Hayaan mo silang manggalaiti. Pero ikaw, sana focus ka. Mag-focus ka sa anak mo, sa pamilya mo, mag-focus ka sa bahay nyo. Hindi yung kung saan-saan nakatingin at nauubos ang oras mo Kaya yung pamilya mo, napapabayaan. Yung trabaho mo, hindi mo nagagampanan ng tama. Sana po, matanggap natin yung katotohanan, yung realidad na mayroong mga pagkakataong at talagang meron na hindi lahat sasang-ayon sa iyo. Amen. Si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang kasangkot katauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan
ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapatanagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Bilugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alap at pinapay, sana'y tanggapin ko ang aming minamahal. Buhay pagmamahal, alap at pinamay, sana'y tanggapin mo ang aming minamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay mong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng karangilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, pagpasangin
kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas na po ang simula ng ating nobinaryo para sa kapisahan ng patrong si San Jose. So, sa mga nagnanais po na mag-alay ng tinapay para sa St. Joseph's Table, pakidala lang po at sa bawat misa, i-offer po ito at pagkatapos naman ipapamahagi sa mga nangangailangan, lalo tigit sa mga nagugutom. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Maganda.